Pag-usapan natin briefly itong pagsasalita na finally ni Coach Tab Baldwin. So finally, he broke his silence and he issued a video statement. I think that was addressed to the families, the loved ones of Rene Baterbonia and Divine Adili. I would give him the benefit of the doubt that he was very, very sincere. That what we saw was a man, a coach, a father figure who was deeply hurt by what happened. He acknowledged the fact that he himself was hurting and is still hurting. Given po yan. That is his lived experience. And we know that we don't even know whether he could recover from this. Patama yung punto ni Coach Tab Baldwin na kung masakit sa kanya yan, yung nangyari, what more than sa family. And sa akin lang po, alam ko maraming defender si Coach Tab Baldwin. Actually ako saludo rin ako kay Coach Tab Baldwin dahil bilib po tayo sa kanya bilang isang coach. And his track record shows the kind of excellent coach that he is. But make no mistake about it. We're talking here of two young lives lost because of a tragedy that, if you ask me and many of our people, could have been preventable. Pinag-uusapan po natin dito, at least base sa mga impormasyon na lumalabas, nandun po kasi yung malaking posibilidad ng negligence. That because of the kind of punishing military-style boot camp culture that was being implemented, at least based on the accounts of previous players under him and based on information that are coming out now, this could have been prevented if the environment was made less risky or in fact more safe for the players. Ang sakit-sakit po. Alam ko marami nagde-defend sa Ateneo, marami nagde-defend kay Coach Tab Baldwin. Valid po yung inyong defense. Largely. But my concern is the family. My concern are the two kids, the two boys who had a bright future ahead of them. Suddenly, their lives were cut short by this tragedy. At kailangan pong merong managot. Ang hirap po mag-move on dito, no? Yun ang hindi maganda sa mensahe ni Coach Tab Baldwin. He was talking about moving on, moving forward, focusing what really matters. No. That to me is a form of gaslighting. What really matters is holding people accountable because of what happened. You cannot PR your way out of this mess. I'm not just talking about Coach Tab Baldwin, but the Ateneo leadership as well. Kung pag-uusapan po natin itong mensahe ni Coach Tab Baldwin, at meron po impormasyon tayo natanggap at inamin naman po, naman po ito sa isang pahayag na Ateneo, gustong-gusto niya magsalita pala. Pero siya yung pinigilan ng Ateneo. Bakit? Kasi the fact that this statement coming from Coach Tab Baldwin came days after the incident, June 12 na po siya nagsalita. Lumalabas po na merong element of insincerity, which to me would have been unfair. Kasi we're giving him the benefit of the doubt that he was very sincere dun sa kanyang mensahe. Pero the fact na nag-intay this long. Tapos, control yung environment. Imagine that was a recorded video. I hope hindi naman siguro nagkaroon ng second or third take yun, no? I suppose that was natural. Let's give him that. Pero kung titingnan nyo, yung mensahe, that was very curated eh. Diba? Yung framing, yung bench ng basketball court, yung background niya, blue na blue, ganda ng lighting. Nakadagdag po sa element of insincerity yun eh. Kasi masyadong curated. And I suppose pinalano kung ano yung mga sasabihin. Hindi po maganda yun. Ako, bilang isang nag-o-observe lang dyan and deeply hurt dahil bilang isang tao, no, nasaktan tayo rin sa nangyari sa dalawang atleta. Again, what more yung pamilya? Pag napapanood po natin yung hinagpis nung ina ni Rene at nakita rin po natin yung mga yung hinagpis nung
ina, kapatid, tsaka tatay ni Divine, talaga nakakadurog ng puso eh. Sa akin mas, alam nyo, doon sa mga nag-handle ng ng crisis management ng Ateneo, alam nyo, hindi ako nagmamagaling, no? Mas maganda pa siguro kung right after the incident, siguro after a day, medyo nakarecover ng konti, si Coach Tab Baldwin, na gano'n na lang siya yung nag-handheld. Nagsalita na lang from the bottom of his heart. Yung kitang-kita mo talaga na durug din yung puso niya, disheveled, at hindi yung well-kept yung itsura niya. Kasi masyadong curated eh. And to me, that also did a disservice to Coach Tab Baldwin kung siya mismo, sakit na sakit sa nangyari. Kasi ginawa niyong production yung yung statement niya eh. Tapos sinabi pa niya na he was told to keep the statement within 4 minutes. Ano yun? Diyos ko po, 2 buhay po yung nawala. Ang tagal-tagal nag-intay ng mga tao para magsalita siya. Tapos sasabihin nyo, limited to 4 minutes. No, umabot ng 8 minutes. Ito pa hindi maganda, no? Kung walang tinatago, walang pagkukulang, maganda siguro ang ginawa ng Ateneo Leadership Administration, kasama itong si Tab Baldwin, humarap sa media sa isang legitimate press conference. Hindi yung nagpa-interview sa isang podcast na, sorry malamya yung mga tanong. At mga very, very friendly sa kanya. Hindi na i-push yung envelope in terms of the questions that needed to be asked. Hindi po maganda yun. It doesn't look good on Tab Baldwin, on Ateneo. Again, ang pinanggagalingan po nitong ating pagpupuyos ay yun nangyari dun sa 2 bata. Di ba? Kung tayo na hindi natin kaano-ano nagpupuyos tayo, what more yung kanilang mga pamilya, yung kanilang mga magulang. Imagine nyo yun. Di ba may video na hinahatid nung nanay si Rene, inakap na mahigpit, papunta ng Maynila, palipad ng Maynila itong si Bobet yata yung nickname niya, no? Tapos babalik in less than a week sa Kabaong. Yung mga namumuno ng Ateneo, itong coaching staff, sana ito yung unang-unang isipin ninyo. Hindi ko sinasabing hindi nyo iniisip, no? Pero ito sana yung unang-unang isipin nyo kesa dun sa pag-handle ng isang crisis communication event na kinakasada ka ng Ateneo. Teka muna, wawarning ako lang, ibang mga nanonood dito, baka lagyan niya naman ng kababawan na elemento itong diskurso na ito. Baka sabihin nyo, o baka naman nagagalit ka sa Ateneo dahil UST ka. Diyos ko po, huwag po tayo mag-usap ng ganun na kababawan. Wala po itong kinalaman sa school affiliation or UAAP competition. We're talking here of basic humanity. Yun po yung pinag-uusapan natin dito. Kailangan merong managot. Kailangan merong maging accountable dito sa nangyari sa 2 estudyante. Ayan. Yun. Yung statement ni Coach Tab Baldwin, even assuming na it was very, very sincere from the bottom of his heart, it didn't look good on him. It didn't look good on Ateneo. Number 1, because of the delay. Number 2, because of the curated nature of that video message. I'm speaking in English so that Coach Tab Baldwin would also understand what we're talking about here. Because this is a very, very serious matter. Okay. Sige po. Sana po talaga magkaroon ng hustisya para dito kina Rene Baterbonia at saka kina Divine Adili.